Agad na inalis ni Leo ang sobrang maningning ng ngiti sa mukha. Ibinalik ang dating pormal na ngiti, at mabilis na lumabas ng opisina. Dahil sa babala ni Manager Wang noong araw na iyon, dagdag pa ang pagtanggal sa ilang nanggugulo sa opisina. Sobrang kontento ako ngayon sa working environment ko. Wala nang sino mang sinasadyang i-target ako, o bigyan ako ng tambak na trabaho. Si John Cruz naman ay hindi kasing swerte sa mga empleyadong tinanggal sa departamento. Dalawa sa kanila ay alipors ni John. Sila rin ang dalawang pinakamatinding umapi sa akin dati. Araw-araw, puro trabahong hindi matapos-tapos at overtime na walang katapusan lang ang meron siya. Pagkalipas ng ilang araw, mukhang pagod na siya. Ako naman ay naging sobrang epektibo sa trabaho. Bago magtanghalian, natapos ko na ang dami ng trabaho para sa umaga. Kapag nagtatrabaho ako, madalas hindi ko tinitingnan ang cellphone kaya na-miss ko ang mensahe ng pag-aalala mula kay Bea Alonzo. Nakita ko ang notification ng mensahe. Pinindot ko ito para tingnan. Nagpadala ng mensahe si Bea na nagtatanong, "Daniel, gusto mo ba ng amusement park?" Puno ng pagtataka ang mukha kong sumagot. Bakit bigla mong naitanong to? Sa kabilang linya, si Bea ay parang nakabantay sa cellphone. Halos agad siyang sumagot, "Sa weekend, gusto kong makipag-date sa Daniel ko." Biglang naging prangka si Bea. Medyo hindi ako nakapaghanda. Nag-isip ako sandali tapos nag-type ng isang linya. Hindi pa ako nakakapunta dati. Medyo curious ako. Natanggap ni Bea ang sagot. Umangat ang gilid ng labi niya. Muli akong nagpadala ng mensahe. "Kung masigasig kang mag-imbita, siguradong papayag ako." Nakita ang mensaheng ipinadala ko. Lalong lumaki ang kurba sa gilid ng labi ni Bea. Sa kabilang banda, patuloy kong ni-refresh ang chat page namin ni Bea. 1 minuto ang lumipas. Dumating ang mensahe ni Bea. "Mahal kong boyfriend, libre ka ba sa weekend? Istorbo ba kung makikipag-date ako sa'yo?" Tiningnan ko ang mensaheng ito. Hindi ko napigil ang matawa ng malakas. Mabilis na nag-type ang mga daliri ko, "Libre. Hindi istorbo." Sobrang saya kong matanggap ang imbitasyon mula sa mahal kong girlfriend. Inaabangan ko to. Nakatanggap ng sagot ko. Tinawag ni Bea si Leo papasok sa opisina. "Sa weekend, bigyan mo ako ng libreng oras. Bukod dito, bilhan mo ako ng 2 tiket sa amusement park para sa weekend." Natigilan muna si Leo ng 1 segundo. Tapos lalong nagningning ang mga mata niya. Nagpakita siya ng ngiti na parang nagtagumpay siyang mag-ship ng love team. "Opo, Ms. Bea. Aayusin ko po agad." Alam ni Leo na oras na para ipakita ang sarili. Hindi lang niya maayos na inasikaso ang mga ipinagagawa ni Bea. Kusa pa siyang gumawa ng diskarte at schedule para sa weekend date ni Bea. Nang iabot ni Leo ang schedule at diskarte sa harap ni Bea. Ang totoo, kinakabahan pa rin siya. Si Bea naman, sinulyapan lang ito ng 1 beses. Iniabot ang kamay para kunin. Tapos mahinang nagsalita, "Leo, hindi masama ang performance mo ngayon. Bonus ka ng 1 buwang sahod." Halos gusto nang mag-perform ni Leo ng isang eksena ng Taishan, isang bundok sa China. Siguro expression ito ng sobrang tuwa sa lugar na iyon. Pero sa mukha niya ay nanatiling napakakalmado. "Salamat po, Ms. Bea." Itinago ni Bea ang diskarte at schedule na iyon sa drawer niya. Bihirang magkaroon ng weekend break. Gusto akong ayain ni Catherine Bernardo at Enrique Hill na mamasyal. Palakasin ang samahan naming magkakapatid. Pero hindi nila inaasahan na wala sila sa oras. Wala ako sa kwarto. Natigilan sina Catherine at Enrique ng ilang segundo. Nagmamadaling bumaba ng hagdan. At nakita si nanay na eleganteng nakaupo sa sala. Umiinom ng tsaa. Nagsalita si Catherine. "Nay, nakita niyo po ba si Daniel?" "Si Daniel, maaga pa lang. Wala na." Narinig ito ni nanay. Sinulyapan niya sina ate at kuya ng 1 beses. Kalmadong ibinaba ang tasa ng tsaa. "Maaga pa lang. Umalis na si Daniel." Sabay na nagsalita sina Catherine at Enrique. "Saan po pumunta?" "Pumunta sa amusement park kasama si Bea." Sa kabilang banda, papunta na kami ni Bea sa amusement park. Ayaw ni Bea na may umistorbo sa date namin kaya hindi niya pinagamit ang driver ng bahay. Nakaupo ako sa passenger seat. Seryosong tinitingnan si Bea na nagmamaneho. Ngayon, malambot ang suot ni Bea. Isang set ng casual na damit kasama ang mataas na ponytail. Nagdagdag ng ilang puntos sa kanyang kabataan.
Nang dumaan kami sa isang traffic light, lumingon si Bea sa akin. May ngiti sa gilid ng labi niya. Nagtanong, "Ganoon ba kaganda ang girlfriend mo?" Umangat ang gilid ng labi ko. "Maganda. Mas lalo kang gumaganda kapag ganito ang suot mo." Bahagyang kumerba ang gilid ng labi ni Bea. "Kung gayon, hindi ako maganda kapag karaniwan ang suot ko." Tumango ako tapos umiling. "Maganda ka kahit anong suot mo." "Napakaganda." Mahinang tumawa si Bea. Mabilis na dumampi ng halik sa labi ko. Hindi pa ako nakakapag-react. Bumalik na siya sa pwesto niya. Pinaandar ang sasakyan. Nagpatuloy sa pagmamaneho papunta sa amusement park. Ang binili ni Leo para sa amin ay VIP tickets ng pinakamalaki at pinakamarangyang amusement park sa syudad. Hindi na kailangang pumila. Pwedeng dumiretso sa park. Pagdating namin sa gate ng amusement park, marami nang nakapila. Bago bumaba ng kotse, kumuha si Bea ng isang itim na face mask mula sa glove compartment ng kotse. Isinuot ito, hinawakan ng kamay ko at naglakad papunta sa gate ng amusement park. Dati, kapag pumupunta ako sa amusement park, lagi akong nagtatrabaho bilang bisita na ganito. Ito ang unang beses, dahil sa impluwensya ng kapaligiran noong bata pa ako. Hindi mataas ang mga materyal na pangangailangan ko. Hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil alam ko, sa kalagayang pang-ekonomiya namin ni Lola noon, ang mga materyal na pangangailangan ay isang luho. Medyo sentimental akong nagsabi. Noong bata ako, naririnig ko sa mga kaklase ko na tuwing weekend, dinadala sila ng mga magulang nila sa amusement park. Medyo naiinggit talaga ako. Mas hinigpitan ni Bea ang hawak sa kamay ko. Naramdaman ko ito. Lumingon at ngumiti sa kanya. Okay lang ako. Medyo sentimental lang. Malambing akong niyakap ni Bea at sinabi, "Okay lang. Sa susunod, lahat ng meron ng iba. Magkakaroon din ng Daniel ko." Naglagay ako ng halik sa noo ni Bea. Nakita ko ang roller coaster hindi kalayuan. Medyo na-excite akong sinabi kay Bea, "Bea, yun muna ang sakyan natin ha." Sinulyapan ni Bea ang roller coaster na iyon ng isang beses. Tumango, hinawakan ang kamay ko papunta sa roller coaster. Pagkasakay sa roller coaster, sobrang excited ako. Kabaligtaran, si Bea sa tabi ko ay kalmado na hindi normal. Bago yumandar ang roller coaster, lumingon ako kay Bea. "Bea, hindi ka ba takot sa heights?" Ang kalahati ng mukha ni Bea ay natatakpan ng face mask kaya hindi ko makita ang ekspresyon niya. "Daniel, ngayon mo lang tinanong to. Hindi ba medyo huli na?" Akma pa akong magsasalita, pero yumandar na ang roller coaster. Ang mga natitirang salita ay diretsyong nilunok ko pabalik sa tiyan ko. Dahil natuklasan kong mas nakakakilig pa pala itong roller coaster kaysa sa inaakala ko. Natatakot akong sumigaw kasama ng ibang tao sa roller coaster. Habang si Bea na parang takot sa heights, ay nagpakita ng kalmadong mukha. Mukhang ibang-iba kumpara sa ibang tao sa roller coaster. Pagkababa sa roller coaster, naramdaman kong medyo nanlalambot ang mga paa ko. Si Bea naman ay parang walang nangyari. Hinayla niya akong umupo sa bench. Nag-aalalang tiningnan ako. Tumingala ako. Nagniningning ang mga mata ko. "Ang saya, Bea. Sakay tayo ulit." Narinig ito ni Bea. Natigilan muna sandali. Sinulyapan ang mga paa kong medyo nanginginig pa rin. Nanunuksong tono. "Hindi ka natakot ngayon?" Ibinaling ko ang tingin pababa. Napunta rin ito sa mga paa kong hindi mapigil ang manginig. Nahihiyang ngumiti. "Magpapahinga lang ako sandali tapos pupunta na tayo." Walang magawang tumango si Bea. Siguro ito nga ang pang-akit ng mga nakakakilig na rides. Kahit sobrang takot ka noon. Pagkatapos, lagi kang medyo may nais pa. Pagkatapos magpahinga sandali, naramdaman kong halos bumalik na ako sa dati kaya hinayla ko ulit si Bea para sumakay ulit sa roller coaster. Sa wakas, nalaman ko ring hindi talaga takot sa height si Bea. Ang pagsakay niya sa roller coaster ay ibang-iba sa iba. Ako naman, dahil may karanasan na mula sa unang beses. Sa pagkakataong ito, iminulat ko ang mga mata ko. Sinalubong ang hangin at sumigaw ng buong lakas. Pagkababa ulit sa roller coaster, medyo bitin pa rin ako kaya hinayla ko ulit si Bea para subukan pa ang ilang nakakakilig na rides. Drop tower, pirate ship, malaking pendulum. Naranasan ko lahat ng tig-isa. Pagkatapos maglaro ng sunod-sunod na nakakakilig na rides, medyo napagod na rin ako.
Paglabas ko ng CR, mula sa malayo ay nakita ko nang may dalawang lalaking nakatayo sa tabi ni Bea. Tila humihingi ng contact number ni Bea. Pero mula simula hanggang dulo, walang kahit anong kilos si Bea. Hindi ko inaasahan. Nakasuot na nga ng face mask si Bea. May lalaki pa ring lumalapit para humingi ng contact number. Dati hindi ko napapansin. Ngayon, tinitingnan ko mula sa malayo. Natuklasan kong mas lalo pang gumaganda si Bea kapag kalahati lang ng mukha ang kita. Nagbibigay ito ng walang katapusang imahinasyon. Ang dalawang lalaking humihingi ng contact number ay hindi pa rin sumusuko. Nakitang unti-unting nagkakaroon ng bahid ng pagkainip sa pagitan ng mga kilay ni Bea. Naglakad ako papunta roon, sa harap ng mga lalaking iyon. Diretsyong inakbayan ko si Bea. Tinaasan sila ng kilay at sinabi, "Pasensya na ha. Medyo seloso ako. Ayokong nag-a-add ng contact number ng ibang lalaki ang girlfriend ko." Narinig ni Bea ang boses ko. Ang mga kilay niyang nakakunot ay unti-unting lumuwag. Ang gilid ng labi niya sa ilalim ng face mask ay bahagyang umangat. Ang tingin ng dalawang lalaking iyon ay pabalik-balik sa amin ni Bea. Tapos biglang sabay na nagsalita, "Pasensya na. Pasensya na. Aalis na kami." Pagkasabi niyon, tumakbo palayo ang dalawang lalaki na may nahihiyang itsura. Lumingon ako at nasalubong ko ang nanunuksong tingin ni Bea. Kinurot ko ang pisngi ni Bea. "Tingnan mo ang mga nalalandi mo. Ang ganda talaga ng girlfriend ko." Narinig ang panunukso ko. Mahinang tumawa si Bea Alonzo. Iniabot ang kamay at niyakap ako. Nagtatampong nagsabi, "Ang daya naman, Daniel. Wala akong ginawa." Sila ang kusang lumapit para humingi ng contact number. Lumingon ako at tiningnan si Bea. "Kung gayon, ang ibig mong sabihin, malakas ang appeal mo." Kusang lumalapit ang mga admirer. Natigilan si Bea. Sinulyapan ang paligid. Hinayla ako sa isang lugar na kakaunti lang ang tao. Habang nagtataka ako sa kilos ni Bea, nakita kong mabilis niyang tinanggal ang isang gilid ng face mask. Tapos habang hindi pa ako nakakapaghanda, diretsyong hinalikan ang labi ko. Sa sandaling iyon, ang naririnig ko lang sa tainga ko ay ang malakas na tibok ng puso ko. Nahihiyang isinubsob ni Bea ang ulo sa dibdib ko. Naibalik na rin niya ang face mask. "Hindi ka nagalit, di ba?" Mahina akong natawa sa panunukso. "Bea, bakit ang kapal ng mukha mo?" Natawa si Bea. Bumulong sa tainga ko. "Daniel, kailangan makapal ang mukha para mabilis na makuha ang asawa. Hindi ako yung tipo ng tao na madaling mahumaling sa boses. Pero sa sandaling ito, hindi ko may kakaila." Nahulog ako sa pagtawag sa akin ni Bea na, "asawa." Sobrang lakas ng impact ng salitang, "asawa," na pagkatapos noon. Habang naglalaro ako, madalas akong nawawala sa sarili. Akala ni Bea pagod na ako. Nagsuggest siyang magpahinga muna kami sandali. Sakto namang tanghalian na kaya hinayla niya ako papunta sa restaurant na na-reserve na niya. Pagkatapos kumain ng busog, nag-enjoy ulit kami ng isang hapon sa amusement park. Halos nasubukan na namin lahat ng rides. Hindi ko alam kung sinadya o hindi. Inilagay ko ang Ferris wheel sa amusement park bilang huling hinto ng biyaheng ito. Habang dahan-daang umaangat ang Ferris wheel, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Kahit medyo corny sabihin, pero ang alamat kapag umabot na sa pinakamataas na punto ang Ferris wheel. Kapag hinalikan mo ang taong gusto mo, magkakasama kayo habang buhay. Hindi mapatunayan ang katotohanan ng ganitong sabi-sabi. Pero gusto ko pa ring subukan. Kaya nang makitang malapit na ang pinakamataas na punto, iniisip ko pa rin kung anong dahilan ang gagamitin ko para mahalikan si Bea. Bilang resulta, halos kasabay ng pagbukas ko ng bibig, si Bea na orihinal na nakaupo sa tapat ko ay biglang kumilos. Bigla siyang yumuko paarap, isang kamay ang humila sa kwelyo ko. Samandal ang katawan niya papunta sa akin. Tapos mabilis na hinalikan ang labi ko. Ang sunod-sunod na kilos na tuloy-tuloy ay nagparamdam sa akin na parang planado na ito ni Bea. Pero ang totoo, hindi ito ilusyon. Sa diskarteng inihanda ni Leo para kay Bea, nakasulat na ang tungkol sa alamat ng Ferris wheel. At ang gusto kong gawin ay siya ring gustong gawin ni Bea. Hindi kailanman naniwala si Bea sa mga alamat na ito. Ito ang unang beses na gumawa siya ng bagay na hindi naaayon sa kanyang pagkatao. Matagal bago kami naghiwalay, namula ang pisngi ni Bea. Pero may masayang ngiti sa gilid ng labi niya. Dahil unang beses kong gumawa ng ganito. Medyo nahihiya rin ako.
Iniabot ko ang kamay para takpan ang bibig ko. Umubo ng 2 beses. Ang mga magkasintahang bumababa mula sa Ferris wheel. Bawat isa ay may maningning na masayang ngiti sa mukha. Tiningnan ko sila. Hindi ko maiwasang isipin ang ginawa namin ni Bea sa Ferris wheel. Napabuntong hininga ako. Hindi lang pala ako ang naniniwala sa alamat na yun. Narinig ito ni Bea. Umangat ang gilid ng labi niya sa ilalim ng face mask. Sinadyang magtanong. Anong alamat? Saka ko lang napansin na nasabi ko pala ang nasa isip ko. Nagmamadali akong nagpaliwanag. Walang alamat. Nagkamali ka lang ng dinig. Alam ni Bea pero hindi sinabi. Nagkunwaring walang alam. Nakasakay na rin sa Ferris wheel. Tiningnan ko ang amusement park sa gabi. Bigla kong naramdaman ang lungkot na malapit nang umalis. Tila nakita ni Bea ang pag-aatubili ko. Iniabot niya ang kamay at niyakap ang baywang ko. Tumingala sa akin. Malambing na nagsabi, Daniel, kung gusto mong pumunta, sabihin mo lang sa akin. Tiningnan ko siyang ngumingiti. CEO Bea, sobrang busy mo. Saan ka pa magkakaroon ng oras para dalhin ako sa amusement park? Kahit gaano pa ka-busy, ang mga bagay tungkol sa iyo ang pinaka-importante. Narinig ko ito. Sobrang naantig ang puso ko. Sa pangalawang beses na umibig, nakatagpo ako ng ganito kaperpektong babae tulad ni Bea. Swerte ko talaga. Pumunta si Bea sa CR, sinabihan akong maghintay sa pwesto ko. Hindi ko inaasahan. Ganito kabilis mangyari ang aksidente. Pagkaalis ni Bea hindi nagtagal. Biglang may isang babaeng duguan na tumakbo papunta sa akin. Na parabang nakahawak sa isang sanga na makakapagligtas ng buhay. Mahigpit niyang hinawakan ang pulso ko. Nagmamakaawang iligtas ko siya. Nagulat ako sa biglaang pangyayari. Pansamantalang nakalimutan kong pumalag. Nang mahimasmasan ako, kinuha ko ang telepono para tumawag ng pulis. Hindi ko inaasahan. Sa sandaling ito, isang lalaking may hawak na fruit knife ang humabol. Puno ng baliw ng ngiti ang mukha niya. Sumigaw ang babaeng iyon ng isang beses. Tapos automatikong itinulak ako papunta sa lalaking may hawak na fruit knife. Hindi ako nakapaghanda. Natulak akong nawalan ng balanse. Nakitang malapit na akong masaktan ng lalaking iyon. Mabilis akong umiwas. Ang kilos na ito ay parang lalong nagpagalit sa baliw na iyon. Hinabol niya ako nang walang tigil. Habang paulit-ulit na nagsasabi ng mga walang kwentang bagay sa akin. Agad na lumitaw ang mga bodyguard sa likuran. Lumabas si Bea mula sa CR, nakita ang damdinang na nanonood ng gulo. Ang lokasyon ay eksakto kung nasaan ako. Agad siyang nataranta. Nag-aalala niyang itinulak ang damdinang papunta sa harap. Ang mga pulis ay inaasikaso na ang eksena. Naghanap si Bea sa damdinang. Hindi niya makita ang anino ko. Agad na mula ang mga mata niya. Tinawag siya ng bodyguard mula sa hindi kalayuan. MS, Bea. Lumingon si Bea. Nakita ang bodyguard. Sumunod sa bodyguard papunta sa likod ng flower bed. Katatapos ko lang makipagtulungan sa pulis para magbigay ng pahayag. Ikinwento ng bodyguard ang nangyari kanina. Pagkatapos marinig ni Bea, naging sobrang lamig ng mukha niya na kaya nang magyelo ng tao. Malamig ang tingin niyang tumingin sa bodyguard. Nahuli na ba yung baliw na yun? Tumango ang nangungunang bodyguard. Saka lang medyo lumuwag ang itsura ni Bea. Dahil sa ganitong istorbo, wala na rin kaming ganang maglaro pa. Umalis kami ng amusement park sa pinakamabilis na paraan. Sa buong biyahe, kahit nakaupo na kami sa kotse, hindi pa rin binitawan ni Bea ang kamay ko. Nang gabing iyon, tiningnan ni Bea ang kwarto kung patay na ang ilaw. Hindi pa rin siya mapanatag sa puso niya. Paulit-ulit na lumalabas sa isip niya ang eksena ngayong araw. Nag-alinlangan si Bea ng 1 segundo. Naglakad papunta sa kwarto ko. Hindi ko alam na pagkatapos kong bumalik sa bahay ng mga Cruz, ibinigay na pala ni nanay ang isang susi ng pinto ng study kay Bea. Kaya ngayon, napakadaling nakapasok si Bea sa kalagitnaan ng gabi sa kwarto ko. Ako naman, nahihirapan palang makatulog. Nananaginip pa. Nanaginip akong iwinawasiwas ng baliw na iyon ang kutsilyo papunta sa akin. Bigla akong nagmulat ng mata. Bigla kong natuklasan na may nakatayong itim na anino sa tabi ng kama ko. Hindi ko pa naisisigaw. Tinakpan na ng isang mainit na kamay ang bibig ko. Isang pamilyar na amoy ang pumasok sa ilong ko. Daniel, huwag kang matakot. Ako to. Sakto naman. Isang sinag ng buwan ang pumasok mula sa labas ng bintana. Sa wakas,
Nakita ko na rin ng malinaw ang mukha ni Bea sa dilim. Binitawan ni Bea ang kamay niya. Akmang ipapaliwanag kung bakit siya lumitaw sa kwarto ko sa kalagitnaan ng gabi. Pero bigla ko siyang niyakap sa baywang. Niyakap ako ni Bea ng mahigpit pabalik. Huwag kang matakot, huwag kang matakot, nandito ako, Bea. Nanaginip ako ng masama, mas hinigpitan pa ni Bea ang yakap niya sa akin. Huwag kang matakot, tapos na ang lahat. Siguro dahil kasama ko si Bea. Mabilis na bumalik ang emosyon ko. Dumating na naman ang antok. Yumuko si Bea. Nakita ang inaantok kong itsura. Binitawan niya ako para makahiga ako. Automatikong bumaba ang boses niya ng ilang tono. Sige na, matulog ka na. Mauuna na akong umuwi. Ang huling tatlong salita ay hindi pa nasasabi. Bigla akong nagmulat ng mata. Mahigpit na hinawakan ng pantulog ni Bea. Tinitigan ako ni Bea hanggang sa lamambat ang puso niya. Natahimik siya ng ilang segundo. Napunta ang tingin sa kama ko. Boyfriend, istorbo ba ako? Ngumiti akong umiling. Hindi istorbo. Hinayla ni Bea ang kumot. Marahang humiga. Buong katawan niyang damaykit sa akin. Iniabot ang kamay at niyakap ang baywang ko. Marahang naglagay ng halik sa labi ko. Hindi ako aalis. Matulog ka na ng mahimbing. Iniabot ko rin ang kamay at niyakap si Bea. Ikiniskis ko ang buhok niya. Humanap ng komportableng posisyon. At mabilis na nakatulog. Tiningnan ni Bea ang natutulog kong mukha. Umangat ng mataas ang gilid ng labi niya. Pumikit. Nakatulog na rin siya. Dahil kasama ko si Bea. Napakasarap ng tulog ko. Pagka umaga pa lang, bumalik na si Bea sa kwarto niya. Pagkagising ko, automatikong tiningnan ko ang pwesto sa tabi ko, pero wala nang tao doon. Masigla akong pumasok sa trabaho. Pagpasok ko pa lang ng opisina, nakita ko nang nakapalibot kay John ang ilang katrabaho sa opisina. May lalaki, may babae. Bawat isa sa kanila ay may nakasulat na pagsisipsip at panunuyo sa mukha. Kumunat ang noo ko. Naisip ko sa sarili, gumagawa na naman ba ng maliit na grupo si John? Isang lalaking katrabaho na laging hindi gusto si John. Pagdaan niya sa akin ay bumulong ng isang pangungusap. Young master ng pamilyang Cruz. Ang galing na ba nun? Anong ipinagmamayabang? Isang pangungusap ang direktang nagpatigil sa akin. Nabunyag na pala ang pagkatao ko bilang young master ng pamilyang Cruz. Pero agad na pinabulaanan ng ugali ng lalaking katrabahong iyon ang naisip ko. Nakita kong pagkatapos niyang sabihin ang pangungusap na iyon. Tumingala siya at nakita ako. Agad na sumilay ang ngiti sa mukha niya. Daniel, ikaw pala. Narito ka na. Medyo hindi ko maintindihan ang magkaibang ugali ng lalaking katrabahong ito. Ngumiti pa rin ako at binati siya. Ano po ang sinabi niyo kanina? Young master ng pamilyang Cruz. Nang marinig ang apat na salitang, young master ng pamilyang Cruz, agad na nagdilim ang mukha ng lalaking katrabahong iyon. Itinuro niya si John Cruz. Ayun young master ng pamilyang Cruz. Lalo akong naguluhan. Si John ay young master ng pamilyang Cruz. Pero napakaraming mayaman na may apelyidong Cruz. Sa kilos ni John dati, mukha naman siyang anak ng isang mayamang pamilyang Cruz. Tawagin siyang young master ng pamilyang Cruz. Okay lang naman siguro, habang inaalo ko ang sarili ko. Ang sumunod na sinabi ng lalaking katrabaho ay direktang nagpatigil sa akin. Siguro hindi mo alam kung aling pamilyang Cruz ang sinasabi ko. Ang pamilyang Cruz na sinasabi ko ay yung prominenteng pamilya na kakahanap lang sa bunsong anak nila hindi pa katagalan. Sila rin yung pamilyang Cruz na may kasunduan sa kasal kay MS, Bea natin. Nang makita akong nakatayo lang doon, matagal na hindi makapagsalita, akala ng lalaking katrabahong iyon ay nagulat ako sa pagkatao ni John. Ngumisi siya, hindi mo rin inaasahan, no? Narinig ko na ang pangalawang young master ng pamilyang Cruz ay lumaki dati sa squatters area. Haha, hindi nakapagtataka kung bakit naging ganito ang itsura niya. Kahit hindi ako ang pinaparinggan ng lalaking katrabahong iyon, nakaramdam pa rin ako ng hiya. Sa wakas, naintindihan ko na rin ang katotohanan ng bagay na ito. Si John ay young master ng pamilyang Cruz. Bakit hindi ko alam? Hindi kaya may anak pa sa labas ang pamilyang Cruz na nawawala. Pumunta ako sa group chat ng buong pamilyang Cruz. Tinag ko si tatay. Tay, may anak pa ba tayo sa labas na nawawala? Sunod-sunod na lumitaw sina nanay at kuya. Nagpadala ng tandang pananong. Sina tatay at ate naman ay nasa meeting pa. Hindi pa nila alam kung anong nangyayari sa grupo. Pagkatapos ng meeting,
Kinuha ni na tatay at ate ang kanilang mga cellphone. Natuklasang mahigit 100 na pala ang mensahe sa group chat ng pamilyang Cruz nila. Nag-scroll sila pataas. Pagkatapos makita ang unang mensaheng ipinadala ko. Natigilan sina tatay at ate. Kalahating minuto ang lumipas. Lumitaw si tatay sa group chat. Galit na nagpadala ng ilang voice message. Nasa trabaho ako. Hindi ko nang ahas na pindutin para pakinggan. Pagkatapos ay convert sa text. Natigilan ako. Sinong walang hiyang naglakas loob na magkalat ng chismis tungkol sa akin? Asawa ko. Maniwala ka sa akin. Wala akong anak sa labas. Paninira lang nila yun sa akin. Tapat ako sa'yo. Huwag ko lang malaman kung sino ang nagkalat ng chismis. Kung hindi, babasagin ko ang ulo niya. Nakita ko ang itsura ni tatay na nagmamadaling patunayan ang sarili. Alam ko nang sigurado nang nagpapanggap si John sa pagkatao ko. Nakapasok sa Fujitech Group. Hindi nakapagtataka kung bakit mula nang pumasok si John sa kumpanya. Napakadali ng lahat para sa kanya na parang nakachit. Ang mga bagay na hindi ko maintindihan dati. Ngayon naiintindihan ko na lahat. Nagpanggap si John sa pagkatao ko para makapasok sa Fujitech Group. Siguro dati, sinabihan na ni John si MS, Jow ng tunay niyang pagkatao kaya naiwasan niyang maharas. Hindi na rin kailangang uminom kasama ng mga mayamang babae at mapilitang uminom. Kaya lang, hindi inaasahan na pagkatapos matanggal si MS, Jow. Ang bagong manager na si Manager Wang ay hindi pala takot sa kapangyarihan. Naramdaman ni John na hindi epektibo ang pagbubunyag ng pagkatao niya kaya hindi na siya nang ahas pang sabihin. Tutal si John ay peking young master ng pamilyang Cruz. Siguradong alam niya ito mismo. Pero tingnan mo ang itsura ni John ngayon. Walang kahit anong takot sa mukha ng taong ito. Hindi kaya may alas si John o may backer. Ngayon, diretsyong ibunyag si John. Siyempre masarap sa pakiramdam. Pero gusto kong malaman kung saan nanggagaling ang tapang ni John para magpanggap bilang ako ng ganito kagarapal. Oras ng tanghalian. Sinadya kong tawagan sina nanay at tatay. Sinabi ko ng maikli ang pangyayari at pinakalma sila. Iminungkahi sa kanila na hayaan akong ako mismo ang mag-ayos ng bagay na ito. Dahil ako ang pinagpapanggap ni John. Naisip ni na tatay at nanay na dapat lang na ako mismo ang mag-ayos nito kaya pumayag silang hindi makialam sa investigasyon ko. Para maiwasan na malaman ni na kuya at ate ang bagay na ito at sila ang unang kumilos. Ipinaliwanag ko rin sa kanilang dalawa. Nang marinig ni kuya na isang ibang trainee na kasabay kong pumasok sa Fujitech Group ang nagpapanggap sa pagkatao ko. Agad siyang nagalit. Alam ko na agad na hindi mabuting tao yang John na yan. Hindi ko inaasahan na mas walang hiya pa pala siya kaysa kay Tony Chua. Naglakas loob na magpanggap bilang miyembro ng pamilyang Cruz natin. Gusto na ba niyang mamatay? Daniel, suportado ka ni kuya. Imbestigahan mong mabuti. Gusto kong makita kung gaano kawalanjiya ang taong to. Dahil sa suporta ng pamilya ko. Medyo gaman ang loob ko. Ngunit hindi pa ako nakakakilos. Kumalat na sa buong kumpanya ang balitang ang young master ng pamilyang Cruz. Ang future husband ng boss ay nagtatrabaho sa kumpanya. Nang malaman ni Leo ang bagay na ito, hindi niya ito pinansin. Akala niya, ako ang tinutukoy na future husband ng boss ng lahat. Kaya nang may lumapit sa kanya para magtanong kung totoo bang nagtatrabaho sa kumpanya ang future husband ng boss. Hindi kinumpirma ni Leo pero hindi rin itinanggi. Si Leo ang pinagkakatiwalaang assistant sa tabi ni Bea Alonzo. Hindi niya direktang itinanggi. Ibig sabihin, totoo ngang nasa kumpanya ang fiancé ng boss. At ang mga taong dati ay nagmamasid lang. Agad na parang mga bubuyog na nakakita ng pulot. Dumagsa papunta sa sales department. Nitong mga nakaraang araw, hindi may larawan ng ingay sa pinto ng sales department. Lahat ng tao sa kumpanya ay gustong makita ang tunay na itsura ng future husband ng boss. Ang ilang mas matatapang ay nagsimula ng hayagan at palihim na sipsipin si John Cruz. Narinig ko na dahil dito. Nakatanggap si John ng maraming regalo. Araw-araw siyang pumapasok na masaya ang itsura. Wala akong ipinakitang reaksyon. Pinanood ko lang ang mayabang niyang itsura. Lihim akong nag-imbestiga ng ilang araw. Wala akong natuklasan. Pero naisip ko ang isang tao yung babaeng nagbigay sa akin ng calling card sa underground parking dati. Pinaghihinalaan ko na ang kumpiyansa ni John sa pagpapanggap bilang ako ay dahil sa babaeng iyon. Noong una, hinuhulaan ko pa ang pagkatao ng babaeng iyon. Bilang resulta,
Isang gabi, nag-overtime ako at naghahandang umuwi. Sa elevator, nakita ko ulit ang babaeng iyon. Pagkakita sa akin ng babaeng iyon, halatang nagningning ang mga mata niya. Nakitang mag-isa lang ang babaeng iyon sa elevator. Tinalikuran ko ang balak na sumakay sa elevator na ito. Hindi ko inaasahan. Pagtalikod ko pa lang para umalis, hinabol ako ng babaeng iyon at hamarang sa harap ko. Pinaningkitan ko siya ng mata. Umatras ng 2 hakbang. Pagkatapos akong mahanap at makauwi sa pamilyang Cruz. Sumailalim ako sa training kasama ang isang personal na coach. Ngayon, pakiramdam ko ay nakakatakot ang lakas ko. Kahit baka kaya kong paamuhin. Paano pa kaya ang isang babae lang? Nakitang umatras ako. Kusang ngumiti ang babaeng iyon at nagsalita. Nakikilala kita. Katrabaho ka ni John Cruz. Tama ba? Hindi ako umimik. Nakatingin lang sa kanya. Nakita ito ng babaeng iyon. Tumawa siya ng 1 beses. Nagsalita. Noong nakaraan, binigyan kita ng calling card. Pinutol ko siya. Ano pong kailangan nyo? Kung wala po, padaan. Ayokong makipag-usap ng matagal sa babaeng ito kaya nagpakita ako ng malamig at malayo na ugali. Hindi rin nagalit ang babaeng iyon. Nakangiti pa rin nang nakapikit ang mga mata. Faye po ang pangalan ko. Anong pangalan mo? Kumunat ang noo ko. Nagtatakang nagtanong. Apelyido niyong po. Nakitang sa wakas ay nagkaroon ako ng ibang ekspresyon. Lalong naging maningning ang ngiti sa mukha ni Faye po. Oo, apelyido kong po. Hindi rin naman masyadong idiniin ni Faye po kung aling karakter ang kanyang apelyido. Nang marinig ko ang pangalang ito, isang hindi kapani-pani walang hula ang sumibol sa isip ko. Pero kailangan ko pa rin kumpirmahin ang hula sa puso ko kaya bumalik ulit ako sa malamig at malayo kong itsura kanina. Sobrang nasiyahan si Faye po sa itsura kong ito. Tamang-tama raw sa panlasa niya. Akma pang magsasalita si Faye po nang biglang umalingaw-ngaw sa likuran ang boses ni John. Mahal, nandito ka para sunduin ako pagkatapos ng trabaho. Di ba? Dahil sa anggulo, hindi napansin ni John ang presensya ko. Si Faye po naman ay medyo nag-aalalang nagtakip. Tahimik akong umalis bago pa dumating si John. Pagkasakay ko sa kotse ng pamilya, nag-isip ako sandali, hinanap ang numero ng telepono ni Leo. Nagpadala sa kanya ng isang text message. Leo, pwede mo ba akong tulungan sa isang maliit na bagay? Kagagaling lang sa paghahanda para matulog si Leo nang biglang umilo ang telepono niya. Pagkatapos basahin ang nilalaman ng text, mabilis na sumagot si Leo. Sir Daniel, utos lang po kayo. Humingi ako ng tulong kay Leo na hanapin sa kumpanya. Kinamot ni Leo ang ulo. Naguguluhan. Isa pang babae na may apelyidong po. Bukod kay MS, Bea. May iba pa bang may apelyidong po sa buong kumpanya? Kahit may pagdududa sa puso niya. Pumayag si Leo na tumulong sa pag-iimbestiga. Nakita ang sagot ni Leo. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa labas ng bintana ng kotse. Sa labas, maraming sasakyan. Natuklasan kong mula nang bumalik ako sa pamilyang Cruz. Tila naging mas makulay ang buhay ko. Ang mga araw dati na dahil sa kabuhayan ay araw at gabi akong nagtatrabaho. Parang napakalayo na. Parang ibang buhay na. Ang buhay dati. Kahit mahirap, kaunti lang ang mga intriga at tusong plano. Pagkauwi ko sa bahay, natuklasan kong naghihintay si Kuya, Enrique Hill, sa kwarto ko. Pagkakita sa akin na pumasok, agad niya akong hinayla. Inilapit ang mukha niya, at tinanong ang tungkol sa Peking Young Master. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o may iyak. Ikinwento ko ang mga natuklasan ko ngayong araw. Sinabi ko na rin ang hula ko. Pagkatapos marinig ni Kuya, natigilan siya ng kalahating araw. Hindi makapagsalita, matagal na panahon ang lumipas. Isang malakas na tawa ang umalingaw-ngaw sa kwarto. Hindi ko na kaya. Talagang matatawa na ako sa dalawang to. Nabuhay ako ng ganito katagal. Ngayon lang ako nakakita ng ganito ka-weird na tao. Medyo hindi ko alam ang sasabihin. Pero sa ngayon, hindi pa malinaw ang problema. Kalmado akong nagsalita. Hindi pa naman malinaw ang investigasyon ngayon Pero hindi talaga nakikinig si Kuya. Sinabihan niya akong kapag may resulta na ang investigasyon, sabihin ko agad sa kanya. Tapos tumatawang umalis ng kwarto ko. Kinabukasan, pumasok ako sa trabaho gaya ng dati. Sa pinto ng elevator, nakasalubong ko si John. Sa loob ng elevator, walang tigil si John sa pagtingin sa relo ko. Tumingin si John sandali, biglang nanlaki ang mga mata niya.
Itinuro ako at minumura. Daniel, magnanakaw ka. Wala akong magawang sinulyapan siya ng isang beses. Kalmadong hinayla ang manggas ko. Malamig na nagsabi, bago mo ako pagbintangang nagnakaw. Yumuko ka muna at tingnan kung ano ang nasa pulso mo. Huwag kang basta-basta tumatahol. May sakit ka ba? Yumuko si John. Natuklasang maayos pa ring nakasuot ang relo niya sa kamay niya. Medyo naging pangit ang itsura niya. Galit na nagsabi, Daniel, isang mahirap na tulad mo. Paano ka makakabili ng ganito kagandang relo? Hindi maintindihan ni John. Saan ako kukuha ng pera para bumili ng Rolex Submariner? Hanggang sa marinig niya ang usapan ng dalawang babaeng katrabaho na mahilig sa chismis. Yung lalaki kanina, parang pamilyar. Siya ba yung lalaking kasama ni VP po kagabi? Ngayong sinabi mo, naalala ko na rin. Kagabi, sobrang sweet nga ni VP po sa lalaking to. Sa tingin mo, hindi kaya may relasyon sila? Nang marinig ito, sumiklab ang apoy ng galit sa puso ni John. Bigla niya ring naalala, kagabi sa elevator nakita niya si Fepo. Akala niya noon, sinadya siyang sunduin ni Fepo pagkatapos ng trabaho. Ngayon pala, sa pagkakaunawa ni John, siguradong inakit ko si Fepo. At yung relong hindi bagay sa kakayahan kong bumili. Siguradong regalo ni Fepo sa akin. Sa pag-iisip na ang babae niya ay nagreregalo sa ibang lalaki. Hindi na makontrol ni John ang galit sa puso niya. Siya ang young master ng pamilyang Cruz. Ang future son-in-law ng Fujitec Group. Tapos may nang-ahas na umagaw sa kanya. Hindi niya ito matatanggap. Gustong sumugod ni John sa opisina para harapin ako. Pero isang segundo bago pumasok sa opisina, bigla siyang kumalma. Ang tingin niya ay tumagos sa salaming pinto ng opisina. Malamig na napunta sa akin na nasa pwesto ko. Sa sandaling ito, ako ay masipag na nagtatrabaho. Hindi ko pa alam na kinamumuhian na pala ako ni John Cruz. At nagpaplano pang paalisin ako sa Fujitec Group. Oras ng tanghalian, natanggap ko ang dokumentong ipinadala ni Leo. Medyo nagulat ako sa bilis ng pagtatrabaho ni Leo. Pinindot ko ang file na iyon. Pagkatapos kong tingnan, masasabi ko lang na puno ng sorpresa ang buhay. Pekeng tao nakatagpo ng pekeng tao. Napaka-interesante ng eksenang ito. Nangako ako kay Kuya, Enrique Hill, na kapag may resulta na, sasabihin ko agad sa kanya kaya pinindot ko ang chatbox namin ni Kuya at ipinadala sa kanya ang resulta na kakalaman ko lang. Kabababa ko pa lang ng cellphone. Akmang magpapatuloy ng kumain. Sa susunod na segundo, walang tigil na nagring ang cellphone. Pagtingin ko, puro mensahe pala ni Kuya. Tila naramdaman niyang masyadong mabagal mag-text kaya diretsong nagpadala ng sunod-sunod na mahigit 10 voice message. Nasa kantin ako. Hindi komportableng buksan para pakinggan kaya kinonvert ko lahat sa text. Mula sa mga salita, hindi mahirap makita ang tuwa ni Kuya. At ang pagkaatat niyang mapanood ang susunod na mangyayari. Daniel, kailan mo balak sampilin sa mukha yung peke? Pwede mo bang isama si Kuya? Sa ganitong pagkakataon, kailangang naroon si Kuya mo para suportahan ka. Wala akong kahit anong duda. Kung hindi ko sasagutin ang mensahe ni Kuya. Sa ugali ng Kuya ko. Sa susunod na segundo, tatawag na siya agad. Kaya mabilis akong sumagot sa mensahe. Tiniyak na kapag ibubunyag ko si John, siguradong isasama ko siya. Nalaman din ng 3 pang miyembro ng pamilyang Cruz. Isa-isa ring nagpahayag na gusto nilang sumama sa akin. Hindi ko inaasahan. Mahilig pala sa gulo ang pamilyang Cruz. Isa palang tradisyon ng pamilya. Napakamilagroso talaga. Hindi ko pa naiisip kung kailan ko ibubunyag ang pekeng pagkatao ni John. Hindi ko inaasahan. Ang tandang iyon ay nauna nang humanap ng sarili niyang katapusan. Kamakailan, nakakuha ng malaking proyekto ang departamento. Lahat ng tao sa sales department ay sobrang abala. Halos gusto na nilang magkaroon ng dagdag na kamay. Si Manager Wang ay sobrang pinahahalagahan ang proyektong ito. Sinabi niyang kapag matagumpay na napirmahan ang proyektong ito, hihiling siya sa kumpanya na bigyan ng malaking bonus ang bawat empleyado sa departamento. Dahil dito, bawat empleyado ay napukaw ng 120% na kasipagan. Araw-araw na mas nagsisikap sa trabaho. Ang proyektong ito ay kailangang dumaan sa bidding. Para matagumpay na makuha ang proyekto, lahat ay nag-o-overtime at abala. Ngunit sa mismong araw ng bidding, nagkaroon ng malaking problema. Ang floor price ng Fujitec Group ay nalik palabas. Nawala ang pagkakataong makuha ang malaking proyektong ito.
Bumalik si Manager Wang sa kumpanya mula sa bidding site na maitim ang mukha. Dumiretso sa opisina ni Bea Alonzo. Hindi nagtagal. Bumalik ulit si Manager Wang na maitim pa rin ang mukha. May kasama pang ilang tao sa tabi niya. May nakakilala na mga empleyado sila ng technical department. Sinulyapan ni Manager Wang ang mukha ng bawat isa. Malamig ang tono ng boses na naghagis ng isang nakakagulat na balita. Ang pagkabigo sa bidding na ito ay dahil mayroong nag-leak ng sikreto ng kumpanya sa ating departamento. At ang taong iyon ay nasa gitna ninyo. Narinig ito ng lahat. Ginamit nila ang mapaghinalang tingin para suriin ang mga katrabaho sa tabi nila. Sa sandaling ito, iisa lang ang nasa isip nila, mayroong especially iya sa kanilang departamento. At dahil sa especially iyang ito, nasayang ang lahat ng kanilang pagsisikap nitong nakaraang panahon. Ang pagputol sa kabuhayan ng tao ay parang pagpatay sa magulang nila. Ang galit na ito ay kailangang mailabas. Automatiko akong napatingin kay John Cruz. At ang tingin na ito ay sakto namang nakita ko ang lumilipas na pagyayabang sa mukha ni John. Kumabog ang puso ko. Hindi kaya si John ang nag-leak ng sikreto ng kumpanya? Mali. Hindi magiging ganoon katanga si John para gawin ang bagay na iyon. Kung gayon, sino ang gusto niyang idiin? Malinaw na. Hindi ko inaasahan na para idiin ako. Magagawa ni John ang ganitong bagay. Wala akong kahit anong paghahanda dati. Ang ebidensya ng pagiging especially iya ay malamang inilagay na ni John sa aking workstation. Tama nga, isa-isang sinuri ng mga tauhan ng technical department ang computer ng lahat ng naroon. Natagpuan ang tinatawag na ebidensya sa computer ko. Nang marinig na ako pala ang especially iyang nag-leak ng sikreto ng kumpanya. Hindi na tama ang tingin sa akin ng lahat ng tao sa departamento. Ang ilang dati ay may magandang relasyon sa akin. Ngayon ay nagbago na rin ang tingin sa akin. Ang ilang may initin ng ulong lalaking katrabaho ay tinitingnan ako na para bang gustong sumugod para bigyan ako ng ilang suntok. Si Manager Wang, nang malaman niyang ako ang especially iya, kumunat ang noo niya, sa puso niya. Automatikong naramdaman niyang hindi ako ganoong klaseng tao. Biglang umalingaw-ngaw mula sa damdinang ang nanunuyang boses ni John. Daniel, ano bang hindi magandang traito sa'yo ng kumpanya para gawin mo ang bagay na to? Dahil si John ang nanguna. Sunod-sunod ding nagsalita ang ilang may initin ng ulo. Pinapuna ako. Iniisip pa lang nila na ang kanilang mga benepisyo ay nawala dahil sa akin. Nagsimula na ring maging hindi maganda ang pananalita ng ilan. Tiningnan ko lang ang lahat ng ito. Hindi pa rin nagsasalita. Nahulaan kong dahil naglagay si John ng ganitong bitag. Siguradong hindi siya mag-iiwan ng kahit anong ebidensya tulad ng CCTV footage. Dagdag pa, dati ay hindi ko talaga naisip na ididiin niya ako ng ganito kaya wala akong kahit anong pag-iingat. Ngayon, hindi ako makapaglabas ng kahit anong ebidensya para patunayang wala akong kinalaman sa bagay na ito. Gusto lang gamitin ni John ang paraang ito para mapaalis ako sa Fujitech Group. Hindi ko pinansin ang mga paninisi ng lahat. Malamig akong nagsalita, bukod sa ebidensyang nakuha mula sa computer ko. Mayroon pa ba kayong ibang ebidensya na magpapatunay na may kinalaman ako sa bagay na ito? Hindi inaasahan ng lahat na nakalantad na ang ebidensya. Pero ganito pa rin ako kakalmado. Sa departamento, hindi naman lahat ay walang utak. May ilang tao na pagkatapos kumalma ay naramdaman ding hindi simple ang bagay na ito. Kahit nalaman ng mga taga-technical department na ang impormasyon ay nalik mula sa computer ko. Hindi pa rin ito mapapatunayan na ako ang gumawa nito. Sa sandaling ito, nagsalita ang nakapag-isip na, si Daniel. Karaniwan naman siyang mabuting tao. Hindi mukhang gagawa ng ganoong bagay. Kailangan pa ring imbestigahan ng malinaw ang bagay na ito. Huwag tayong magbintang ng inosenteng tao. Nakita ni John na hindi naaayon sa plano niya ang mga pangyayari. Medyo nataranta rin siya sa puso niya. Nanggagalaiti si John. Kahit ano paman, siguradong mula sa computer ni Daniel nalik ang impormasyon. Siguradong hindi makakatakas si Daniel sa bagay na ito. Sinasabi niyong hindi si Daniel ang gumawa. Hindi ba siya ang gumawa? Ang ilang katrabahong nagsalita para sa akin kanina. Nang makita si John na nagsalita ng ganito, pansamantalang nanahimik na rin. Napangisi ako ng malamig habang tinitingnan si John ng may panunuya. Huwag mong sabihing wala pang pinal na conclusion ang bagay na ito. John, bakit ka ba nagmamadaling ibintang sa akin ang kasalanan? Hindi kaya ikaw talaga ang gumawa nito.
Kumislap ng kaunting kaba sa ilalim ng mga mata ni John. Pero matigas pa rin ang bibig na hindi umaamin. Paano mangyayari yun? Daniel, huwag mong asahang ibaling sa akin ang kasalanan. Ang ilang lalaking katrabaho na laging sumisip-sip kay John. Nang makita si John na pinapahirapan ko, agad na tumayo. Daniel, ayaw mo na bang mabuhay? Si John ay young master ng pamilyang Cruz. Pagbibintangan ka ba niya? Isang mahirap. Oo nga, Daniel. Tingnan mo nga ang sarili mo. Maihahambing ka ba kay John namin? Anong status ni John? Anong status mo naman? Malamig kong sinulyapan ang lalaking katrabahong iyon. Kung gayon, anong status mo? Naglalakas loob kang makipag-usap sa akin ng ganyan. Ikaw ba ang Jade Emperor? O si Taishan Laojun? Anong ipinagyayabang mo sa akin? Tapos na ang Qing Dynasty. Nangangarap ka pa rin ba dito? Lolo, agad na nainis ang lalaking katrabahong iyon dahil siya ang pinakamatanda sa departamento. Tiningnan ko ulit ang lalaking katrabaho na nagsabing ako ay mahirap. Mahirap ako. Kung gayon, ano ka? Okay na ba? Nagtatrabaho ka pa rin ba dito? Hindi makapagsalita ang lalaking katrabahong iyon. Nakatayo lang siya sa gilid na maitim ang mukha sa galit. Sa huli, tumingin ako sa katrabahong nagsabi tungkol sa status. Nakita mo na ba ang status mo? Ilang antas? Mataas ba o mababa? Ang katrabahong iyon ay, ako, ng kalahating araw. Sa huli ay piniga ang utak para sabihin ng isang pangungusap. Kahit ano paman, hindi ka pagbibintangan ng young master ng pamilyang Cruz. Pagkatapos marinig ang pangungusap na ito, kalahating nakangiti akong tumingin kay John. Ganun ba, young master ng pamilyang Cruz? May konsensyang nagsalita si John. Daniel, huwag mong ilihis ang usapan. Ngayon, pinag-uusapan natin ang paglikmo ng sikreto ng kumpanya. Gusto pa niyang ipagpatuloy ang pagbuhos ng maruming tubig sa akin. Sa sandaling ito, biglang pumasok sa pinto ang isang pamilyar na anyo. Ang ingay naman dito. Anong pinag-uusapan niyo? Tiningnan ng mabuti ng lahat. Natuklasang ang pumasok pala ay si Enrique Hill. Nakangiting sinalubong siya ni Manager Wang. Hindi pa man nakakapagsalita, biglang nagsalita si Enrique. Anong narinig ko kanina? Young master ng pamilyang Cruz. Sino yon? Matagal ko nang narinig na kamakailan lang ay nahanap na ng pamilyang Cruz ang bunsong anak nilang nawala ng mahigit 20 taon. Matagal na talaga akong curious. Bilis. Palabasin niyo ang young master ng pamilyang Cruz para makita ko kung anong itsura niya. Narinig ito ng lahat. Sabay-sabay na napunta ang tingin kay John. Mabilis na kumislap sa ilalim ng mga mata ni John ang isang bakas ng kaba. Pagkatapos ay inayos niya ang suit sa katawan niya. Itinaas ang ulo at dibdib. Naglakad papunta kay Enrique. Mr. Hill, magpapakilala lang po ako. Ako po si John Cruz. Ako po ang young master ng pamilyang Cruz na sinasabi niyo. Narinig ito ni Enrique. Isang kalahating ngiti ang sumilay sa mukha niya. Ikaw ang young master ng pamilyang Cruz. Oo, ako nga. Casual na kinuha ni Enrique ang isang folder sa tabi at itinapon ito. Tumama sa mukha ni John. Hindi makapaniwalang hinawakan ni John ang mukha niya. Puno ng pagtatakang tumingin kay Enrique. Sinampal mo ako. Naglakas loob kang saktan ako. Hindi mo ba kilala ang pamilyang Cruz sa Syudad A? Walang pakialam na tiningnan ni Enrique si John ng isang beses. Kalmado ang tono. Alam mo ba ang buo kong pangalan? Hindi lang si John. Pati na rin ang lahat ng naroon ay puno ng pagtatakang nagkatinginan. Pati si Manager Wang. Nakasulat sa mukha ang dalawang salitang, pagtataka. Isang salita lang ang binitiwan ni Enrique. Makinig kang mabuti. Ako ang panganay na young master ng pamilyang Cruz. Si Enrique Hill. Isang pangungusap ang direktang nagpatama ng kidlat sa lahat ng naroon. Nasunog sila sa labas at loob. At si John. Nang marinig ang 5 salitang, panganay na young master ng pamilyang Cruz, diretsong nawala ang dugo sa mukha niya. Paano man, hindi inaasahan ni John na ang taong kahahampas lang sa kanya ay ang panganay na young master pala ng pamilyang Cruz. Siya rin ang tunay na kuya ng young master ng pamilyang Cruz na pinagpapanggap niya. Kung walang nangyari kanina, pwede pa sanang magdahilan si John. Pero ngayon, si John mismo ang nagsabing siya ang young master ng pamilyang Cruz. Tapos hindi niya kilala ang sarili niyang kuya na nakatayo sa harap niya. Hindi ba napaka-imposible nito? Malinaw na, hindi lang si John ang nakaisip nito.
Nakitang ginagamit ng mga tao sa paligid ang mapaghinalang tingin para suriin siya. Sobrang kinabahan si John. Pero alam niyang ang pagpapanggap niya bilang young master ng pamilyang Cruz ay hindi pwedeng mabunyag. Kaya kumagit si John sa bala. Itinuro sina Enrique at ako. Hindi kita kuya. Kayo ni Daniel. Sobrang close nyo. Siguradong siya ang naghanap sa'yo para magpanggap bilang miyembro ng pamilyang Cruz. Sinabi mong ikaw ang panganay na young master ng pamilyang Cruz. Ikaw na ba agad? Malamig na umirap si Enrique. Iniabot ang kamay at hinawakan ang baba ni John. Malamig ang tono. Haha. Akala ko pa naman mas matalino ka kaysa kay Tony Chua. Ngayon, mukhang masyado kitang pinuri. John, mapapatunayan mo bang ikaw ang panganay na young master ng pamilyang Cruz? Isang boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw mula sa pinto. Mapapatunayan ko. Kumaibat ng 2 beses ang kilay ko. Nakita kong may 3 anino na pumasok mula sa pinto. Ang 3 taong iyon ay sina tatay, nanay, at ate ko. Sina tatay at ate ay madalas lumabas sa mga financial magazines. Walang sino man sa opisina ang hindi nakakakilala sa kanila. Nang makita ni John ang 3 miyembro ng pamilyang Cruz na lumitaw. Nang inag ang katawan niya ng 2 beses. Tapos bumagsak sa sahig. Inakbayan ni nanay si tatay. Eleganteng lumapit. Agad na lumapit si kuya ng may pagmamahal. Tay, nay, bunso, ate, nandito na rin pala kayo. Ang malamig na tingin ni tatay ay napunta kay John na mapatla ang mukha sa gilid. Hindi maganda ang tono. Sino ka raw kanina? Hindi makapagsalita si John ng kahit kalahating salita ng pagtatanggol. Tiningnan ni ate si John mula ulo hanggang paa. Ikaw ang nagpanggap bilang kapatid ng pamilya namin. HMMPH. Karapat-dapat ka ba? Isang pangungusap na parang sampal. Malakas na tumama sa mukha ni John. Sa susunod na segundo, isang mas madramang eksena ang nangyari. Si tatay na malamig pa lang kanina. Biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha niya. Naging napakamapagmahal din ang tono niya. Chen, halika dito kay tatay. Bamantong hininga ako sa puso ko. Walang magawang lumapit sa tabi ni tatay. Tay, nay, kuya, ate. Umalingaw-ngaw sa opisina ang mga nagulat na hininga. Ang mga katrabahong dati ay malamig ang pakikitungo sa akin. Isa-isang natatakot na yumuko. Nanlaki sa gulat ang mga mata ni John. Ito ang unang beses na nakita kong ganito kalaki ang mga mata niya. Hindi siya makapaniwalang nagsabi, Daniel, ikaw ang young master ng pamilyang Cruz. Lumingon ako at sinulyapan siya ng 1 beses. Sinabi ko ng may panunuya, HMM, ako nga yung pinagpanggap mo. Pinalitan mo, at inudyukan mo pa ang mga katrabaho sa opisina na i-isolate ako. Yung malas na young master ng pamilyang Cruz. Lalong namutla ang mukha ni John. Puno ng kaba ang puso niya. Biglang, nakita ng gilid ng mata ni John ang isang babae na pumasok mula sa pinto. Natuwa ang mukha niya. Mabilis na tumakbo papunta sa taong iyon. Habang tumatakbo ay nagsimulang magsumbong. Mahal, sa wakas, dumating ka na. Kailangan mong ipagtanggol ako. Sobrang sama nila. Hindi pinansin ni John ang naguguluhang mukha ni Fepo. Nakitang nakayakap na siya sa gintong hita. Hindi agad nakatanggap ng aliw. Akmang magagalit na sana. Tapos, sa wakas napansin niya ang ilang babaeng kasama ni Fepo. Ang babaeng nangunguna ay elegante at maganda. Puno ng maharlikang aura. Siya si Bea Alonzo. Pagkakita pa lang ni John kay Bea, nabighani na siya ng husto. Hindi maalis ang tingin. Nakita ni Fepo ang itsura ni John na parang nahuhumaling. Hindi rin maganda ang itsura niya. Pero sa harap ni Bea, hindi siya nang ahas na gumawa ng kahit ano. Lihim lang niyang hinayla ang manggas ni John. Saka lang niya naibalik ang atensyon ni John. Ang boses ni John kay Fepo ay may bahid ng panunumbat. Ang itsurang iyon ay parang lalaking nangangaliwa sa harap niya. Sa totoo lang, ganito rin naman talaga ang sitwasyon ngayon. Si John ay tao ni Fepo. Pero si John ay mukhang may gusto kay Bea. Basta't hindi bulag. Makikita ito ng lahat. Nahimasmasan si John. Nag-aatubiling inalis ang tingin. Maganda si Bea. Pero kumpara sa posisyon ng presidente ng Fujitec Group, mas mahalaga pa rin ang karangyan at kayamanan. Pero hindi pa rin mapigilan ni John. Paminsan-minsan ay lihim siyang sumusulyap kay Bea. Mahal, kailangan mo akong ipagtanggol. Binubuli nila ako. Nagsimula na namang magpaawa si John. Kung dati ito, maaga na siyang inalo ni Fepo. Pero ngayon,
Naghintay siya ng matagal. Hindi pa rin niya natanggap ang aliw mula kay Feipo. Lihim niyang tiningnan si Feipo. Nakita niya lang ang babaeng puno ng pagkailang ang mukha. Sunod-sunod na tumutulo ang malamig na pawis mula sa noo niya. Mahal, anong nangyayari sa'yo? Tiningnan ni Feipo si John Cruz. Gustong magsalita pero pinigilan ang sarili. Matagal na hindi makapagsalita ng kahit kalahating pangungusap. Nakita ito ni Leo. Umirap siya. Hindi makapagsalita si Director po. Kung gayon, ako na lang ang magsasabi. Pero hindi pa nakakapagsalita si Leo. Pinutol na siya ng boses ni John. Pinandilatan niya si Leo. Mapanghamak ang tono. Isa ka lang maliit na assistant. May karapatan ka bang magsalita dito? Ang mahal ko ang presidente ng Fujitech Group. Ganun ba? Hindi ko alam yun. Kailan pa naging pag-aari ng iba ang kumpanya ko? Umalingaw-ngaw ang malamig na boses ni Bea Alonzo. Pinutol ang mga susunod na sasabihin ni John. Nanlaki sa gulat ang mga mata ni John. Pabalik-balik ang tingin niya kina Bea at Feipo. Tapos ay snap, binitawan niya ang kamay ni Feipo. Feipo, hindi ka ba presidente ng Fujitech Group? Lumitaw ang pagkailang sa mukha ni Feipo dahil nabunyag na siya. Lihim niyang sinulyapan si Bea. Automatikong nanginig ang katawan niya. Kailan ko ba sinabi sa'yo na ako ang presidente ng Fujitech Group? Malinaw na ikaw ang nagkamali ng pagkakaintindi. Huwag mong ibaling sa akin ang sisi. Gulat na tiningnan ni John si Feipo. Kahit makapal din ang mukha niya. Nagulat pa rin siya sa kawalang hiyaan ni Feipo. Nagkamali ako ng pagkakaintindi. Feipo, naglakas loob kang sabihin na hindi mo ako sinadyang i-guide para magkamali ng pagkakaintindi. Noong unang beses tayong magkita, sinabi mo sa aking ikaw si MS, Bea. Narinig ni Feipo na binanggit ni John ang tungkol sa unang pagkikita nila. Lumitaw ang panunuya sa mukha niya. Nung araw na yun, malinaw na ikaw ang nagkamali ng pagkakilala sa akin bilang si MS, Bea at nakipagrelasyon sa akin. Bukod pa roon, nung araw na yun, lumitaw ka sa party, hindi ba para manghuli ng mayamang babae? At niloko mo rin ako. Ikaw mismo ang nagsabing ikaw ang young master ng pamilyang Cruz. Hindi makasagot si John kay Feipo. Hindi niya inaasahan na ang gintong hita na pinaghirapan niyang makuha ng walang pakundangan ay peke rin pala. Kaya pala ayaw ni Feipo na masyado siyang maging kilala sa kumpanya. Ayaw din niyang malaman ng iba na nagde-date sila ni MS, Bea. Yun pala, isa ring impostor si Feipo. Yun pala, peke rin ang pagmamahal ni Feipo. Ang mga bagay na hindi maintindihan at hindi makatwiran dati. Ngayon, sa wakas ay naintindihan na niya. Mula simula hanggang dulo, walang young master ng pamilyang Cruz. Walang presidente ng Fujitech Group. Lahat pala ay panloloko lang ng dalawang impostor sa isa't isa. Si Feipo, naglakas loob kang lokohin ako. Papatulan kita, bago pa makapag-react ang lahat. Nagsakmalan na ang dalawa. Napakaganda ng eksena. Talagang hindi mo may iwasang tumingin. Si Feipo, kahit babae, kapag nakikipag-away ay hindi nagpapatalo kay John Cruz na lalaki. Nag-away sila ng pabalik-balik, hindi nagtagal. Pareho na silang may mga sugat. Sa huli, hindi na nakatiis ang tunay na amo, Bea Alonzo. Pinaghiwalay niya ang dalawa. Nang paghiwalayin ng mga security guard ang dalawa. Pareho silang mukhang kaawa-awa. At walang tigil pa rin ang bibig nila sa pagmumura sa isa't isa. Malamig ang mukha ni Bea Alonzo. Sinabi niya kay Leo sa tabi. Bukas, ayokong makita ang 2 taong ito sa kumpanya. Tumango si Leo. Opo, MS, Bea. Sina John at Feipo na kanina pa nagpupumiglas. Pagkatapos marinig ang sinabi ni Bea, bigla na lang nawalan ng lakas. Napaupo sa sahig. Sumenya si Leo sa mga security guard. Naintindihan ng mga security guard. Hinayla sina John at Feipo. Akmang aalis na. Bigla akong tumayo. Sandali lang. Yung pagbintang sa akin ni John. At pag-leak ng sikreto ng kumpanya. Hindi pa naayos. Narinig ito. Nanginig ang katawan ni John. Wala na ang kayabangan niya dati. Akala ni John nakakapit na siya sa presidente ng Fujitech Group. Pakiramdam niya kaya niyang maghari-harian sa kumpanya. At may pangalan pa siya bilang young master ng pamilyang Cruz na nagsisilbing panangga. Siguradong wala akong kapangyarihan. Siguradong ako ang magdurusa nito. Mapapaalis sa Fujitech ng kaiya-hiya. Baka kailangan ko pang magbayad ng malaking danyos at makulong. Ngayon, hindi na ako ang kaawa-awang walang kapangyarihan.
At ang pekeng pagkatao niya ay nabunyag na. Ang nag-iisang backer niya ay isa ring manloloko. Naramdaman ni John na tapos na siya. Tapos na talaga. Pero kumagit siya sa ngipin at nagsabi, "Wala akong ebidensya. Wala siyang magagawa sa akin." Pinilit niyang hindi siya ang nagbintang sa akin. Hindi siya ang gumawa nito. Talagang wala akong ebidensya. At talagang walang magagawa kay John. Kaya lang, walang inaasahan. Sa sandaling ito, kumilos na si Bea. Nakita ng lahat ang maganda at malamig na si Bea Alonzo na dahan-daang lumakad papunta sa akin. Hinawakan ang kamay ko. Basta't masaya ang Daniel ko. Isang proyekto lang naman na ilang milyon. Kung mawala, edi nawala. Ang mga taong naroon, maliban sa pamilyang Cruz, marahil ay iisa lang ang iniisip ngayon, napaka-dominant ni MS, Bea. Kaya lang, pagkatapos nito, ang balita tungkol sa pagiging spoiled husband ni Bea ay marahil kumalat na sa buong Fujitec Group sa isang iglap. Nakita ni John na ako ay alagang-alaga at minamahal ni na Bea at ng pamilyang Cruz. Naiinggit siya hanggang sa mamula ang mga mata niya. Ngunit, parehong tao pero magkaiba ang kapalaran. Siya at ako, kahit parehong may apelyidong Cruz, tiyak na magkaibang landas ang tatahakin sa buhay. Sa pagkakataong ito, para pagplanuhan at idiin ako. Halos binura na ni John ang lahat ng ebidensyang pwedeng maiwan. At si Faye po, bilang kasabwat ni John. Kapag nahuli si John, madadami din siya. Dahil sa kakulangan ng ebidensya sa kasong ito. Hindi sila maaaring dalhin sa istasyon ng pulis. Ngunit dahil din dito, hindi na maaaring manatili pa sina John at Faye po sa Fujitec Group. Narinig ko na si Faye po. Sa araw na umalis siya sa Fujitec Group, pinuntahan siya ni John sa bahay. Sa inuupahang apartment ni Faye po, nagkaroon sila ng matinding pag-aaway. Pagkatapos ay nagsakitan pa. Nasaktan si Faye po. Narinig ko na medyo malala raw. Dinala sa ospital. Nang suriin, na lamang buntis pala si Faye po. Anak ni John. Dahil may anak na nagsisilbing anteng-anteng. Natural lang na lumipat si John sa bahay ni Faye po. Pagkatapos noon, narinig kong hindi nagpakasal sina John at Faye po. Pagkatapos manganak ni Faye po, naubos na rin ni John ang pera ng pamilya ni Faye po at tumakas. Dahil natanggal na si Faye po sa Fujitec Group. Pagkatapos noon, gustuhin man niyang maghanap ng katulad na trabaho. Imposible na, wala nang mataas na kita. Kailangan pang suportahan ang sariling ina at ang sanggol na naghihintay pakainin. Napakahirap nito, tuwing hindi na makayanan ni Faye po. Naaalala niya ang mga nangyari dati. At lubos siyang nagsisisi. Lahat ng ito ay mga pangyayari sa hinaharap. Pagkatapos ng araw na iyon, kumalat na sa buong Fujitec Group ang balitang ako ang young master ng pamilyang Cruz. Kasabay nito, kumalat din ang chismis na spoiled husband, si Bea Alonzo. Ngayon, sa Fujitec Group, mula sa itaas hanggang sa ibaba, mula sa maliit na empleyado hanggang sa mataas na opisyal, walang hindi nakakaalam. Akala ko, kahit nabunyag na ang tunay kong pagkatao, magtatrabaho pa rin ako gaya ng dati. Pero hindi na pareho. Lahat ay hindi na pareho. Siguro dahil natatakot sila sa pagkatao ko bilang young master ng pamilyang Cruz. O siguro dahil natatakot sila sa posisyon ni Bea. Ang dami ng trabaho ko sa sales department ay unti-unting nababawasan. Dati, kapag sobrang abala ang ibang katrabaho, paminsan-minsan ay humihingi pa sila ng tulong sa akin. Pero ngayon, mas gugustuhin pa nilang isakripisyo ang kanilang oras ng pahinga o ang mahalagang oras pagkatapos ng trabaho kaysa ipagawa sa akin ang trabaho. Dahil dito, sobrang naiilang ako. Pumunta ako sa Fujitec Group para sanayin ang sarili ko, pero ngayon, iniiwasan ako ng lahat na parang may ketong. Walang ipinapagawa sa akin. Paano ako uunlad nito? Tumagal ang ganitong sitwasyon ng ilang araw. Kitang-kita sa akin na mukhang hindi ako masaya. Oras ng tanghalian. Halatang naramdaman ni Bea na hindi ako masaya. Bakit? Hindi ka masaya? Inilapag ni Bea ang buong plato ng tadyang sa harap ko. Nakitang hindi pa rin ako masaya. Hindi na siya nagtanong pa. Kaya lang, pagkatapos kumain, isinara ni Bea ang pinto ng opisina at hinayla ako papasok sa pahingahan. Pinaupo ako ni Bea sa tabi ng kama. Ipinulupot niya ang mga braso sa leeg ko. Umupo sa kandanggan ko. Anong nangyari? Kung hindi ka naiilang, sabihin mo sa akin. HMM. Nag-isip ako sandali, malungkot na nagsabi. Bea,
Masyado ba akong maarte? Natigilan si Bea. Tapos ngumiti ng malambing. Bakit mo naman naitanong yan? Napahigpit ang labi ko. Ako kasi, young master na nga ng mayaman. Hindi nag-aalala sa pagkain at damit. Pero pinipilit pang maging independent. Umasa sa sarili. Pero wala pa namang nararating. Kailangan ko pang tulungan mo akong ayusin ang gulo. Ngayong nabunyag na ang pagkatao ko. Takot nang magkasala sa akin ang mga katrabahong iyon. Walang ipinapagawa sa akin. Pagkasabi nito, huminto ang boses ko ng ilang segundo. Siguro tama ka. Baka ilipat mo na lang ako sa tabi mo. Kahit papaano, pwede pa akong magtimpla ng tsaa. Magdala ng tubig para sayo. Mahinang tumawa si Bea. Isang kamay ang marahang humawak sa baba ko. Malambing ang boses ni Bea. Gustong-gusto mo ba talaga ang trabaho sa sales department? Dahil gusto mong manatili doon. Tinatanggihan mong lumapit sa tabi ko. Gusto kong magpaliwanag ng kung ano. Pero pagdating ng salita sa bibig ko, hindi ko alam kung paano sasabihin. Nag-alinlangan ako ng matagal. Sa huli ay tumango. Gusto kong maging isang taong kayang tumayo sa tabi mo. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Tiningnan ako ni Bea ng malalim. Biglang lumapit at hinalikan ang labi ko ng isang beses. Naiintindihan ko. HMM. Siyempre naiintindihan kita. Kung gusto mo, ipagpatuloy mo lang. Inaantok ka ba? Matulog ka muna sandali. Tumango ako. Pagpikit ko pa lang ng mata. Mabilis na akong nakatulog. Pagkatapos kong matulog, marahang umalis si Bea sa pahingahan. Lumabas siya ng opisina. Tumayo sa tabi ng pwesto ni Leo. Pinatawag ang manager ng sales department para sa akin. Tumango si Leo. Agad kinuha ang telepono at tumawag sa internal line. Hindi nagtagal. Lumitaw na si Manager Wang sa pinto ng elevator. Hindi nagtagal si Manager Wang sa opisina ni Bea. Nagmamadali na siyang umalis. Pagkatapos bumalik sa sales department, espesyal na tinipon ni Manager Wang ang lahat ng empleyado sa opisina. Pumunta sa meeting room, at nagkaroon ng maliit na pagpupulong. Ang partikular na nilalaman ng maliit na pagpupulong. Tanging ang mga dumalo lang sa meeting ang nakakaalam. Ako ay lubos na walang alam. Alam ko lang na nagpahinga ako sandali sa pahingahan ni Bea. Bago magsimula ang oras ng trabaho sa hapon. Pagdating ko sa opisina, nagbago na ang lahat. Sa loob lang ng isang tanghali. Para bang nagka-amnesia ang lahat ng tao sa opisina. Walang nakaalala na ako ang young master ng pamilyang Cruz. Ang fiancé ng presidente ng Fujitech Group. Ang mga katrabahong dati ay iniiwasan ako na parang may ketong. Ngayon, bawat isa ay masaya at palakaibigan. Lahat ay parang bumalik sa estado bago ko nabunyag ang tunay kong pagkatao. Tiningnan ko ang lahat sa paligid at ang pamilyar na dami ng trabaho. Sandali akong nakaramdam ng hindi makatotohanang pakiramdam na parang nananaginip. Dahil maganda ang mood ko. Bumilis din ang work efficiency ko. Bago matapos ang oras ng trabaho. Natapos ko na ang gawain. Pagkatapos suriin ng ilang beses at wala nang gagawin pa. Niligpit ko ang gamit ko gaya ng dati. Nagpaalam sa mga katrabaho sa opisina. At umalis ng opisina. Hindi ko nakita. Pagkaalis ko pa lang, sabay-sabay na bumantong hininga ang mga tao sa opisina. Hay nako, sa wakas, umuwi na rin ang fiancé ng presidente. Kanina, maganda ba ang performance natin? Siguradong kontento ang fiancé ng presidente. Sa totoo lang, kung iisipin, bago nabunyag ang pagkatao niya. Napakadali palang pakisamahan ng fiancé ng presidente. Medyo owa ba tayo? Anong bago nabunyag ang pagkatao? Hanggang ngayon naman madali pa rin siyang pakisamahan Oo, tama ka. Sa totoo lang, hindi naman natin kailangang iwasan siya ng ganito. Si Daniel, ang fiancé ng presidente. Pagkasabi nito, tumango ang mga natitirang tao sa opisina. Umalis na ako ng opisina. Hindi ko alam ang lahat ng ito. Diretsyong sumakay ako sa private elevator ni Bea. Bumaba sa underground parking. Pagkatapos mabunyag ang relasyon namin ni Bea. Ang tanging benepisyo ay sa wakas. Hindi ko na kailangang palihim na sumabay kay Bea pauwi. Habang naghahapunan, biglang naalala ni tatay ang isang mahalagang bagay. Oo nga pala. Isang buwan na lang. Ika-80 kaarawan na ni Lolo. Ang ibig sabihin ni Lolo Alonzo ay magdaos ng simpleng party. Pagbanggit nito, napunta ang tingin ni tatay sa akin. Tiningnan niyang mabuti. May halong pag-aatubili sa mga mata niya.
Puno ng tanong ang mukha ko. Narinig kong nagpatuloy si tatay. Kasabay nito, iaanunsyo na rin ang engagement ni na Daniel at Bea. Pagkasabi nito, natigilan ako. Engagement. Tumango si tatay. Nakauwi ka na sa pamilyang Cruz. Kailangan ng simulan ng pagpapatupad ng kasunduan sa kasal nyo ni Bea. Nag-aalala si Lolo sa sarili niya kaya gusto niyang ayusin na ito ng maaga. Sina Lolo Alonzo at Lolo Cruz noong bata pa sila ay magkaibigan na parang magkapatid. Dagdag pa ang relasyon ni na tatay at tatay ni Bea. Ang pagiging magbalawe ng dalawang pamilya ay maaga o huli mangyayari rin. Natahimik ako, hindi nagsalita, malapit na ang 80 kaarawan. Bilang future grandson-in-law ng pamilyang Alonzo, naisip kong dapat akong maghanda ng regalo. Dahil magre-regalo na rin lang. Dapat maganda, kaya ng gabing iyon, espesyal akong pumuslit papunta sa kwarto ni Bea. Naisip kong si Bea ang tunay na apo ni Lolo Alonzo kaya siguradong alam niya ang mga gusto ng lolo niya. Balak kong kumuha ng ilang impormasyon mula kay Bea tapos pag-iisipan kung paano ihahanda ang regalong ito. Kaya lang, nang pumuslit ako papunta sa kwarto ni Bea, walang tao sa study, wala ring tao sa kwarto. Tanging tunog lang ng tubig na umaagos mula sa banyo. Namula ang tenga ko, naisip ko lang na napakagaling kong pumili ng oras. Para maiwasan na paglabas ni Bea mula sa ligo. Magkita kami at magkailangan. Balak ko sanang bumalik muna. Mamaya na lang ulit, pero hindi pa ako nakakaalis. Tumigil na ang tunog ng tubig sa banyo. Sumunod ay mga yabag. Nataranta ako. Hindi alam kung saan pupunta. Tumingin ako sa paligid. Napunta ang tingin ko sa malaking kama sa kwarto. Hinawi ko ang kumot at sumuot sa ilalim. Pagkasuot ko, nagsisi agad ako. Anong lugar ba to? Kahit saan magtago, mas mabuti pa kaysa magtago sa ilalim ng kumot. Nagsisisi akong nagtago sa ilalim ng kumot. Bumukas na ang pinto ng banyo. Nakabalot ng tuwalya si Bea. Habang pinupunasan ng basang buhok ay lumabas siya. Halos agad-agad, napansin ni Bea ang umbok sa kama. Natigilan muna si Bea, tapos sumili ang ngiti sa gilid ng labi niya. Inilapag niya ang tuwalya sa likod ng upuan sa tabi. Dahan-daang naglakad papunta sa kama. Nagtago ako sa ilalim ng kumot. Narinig ko ang mga yabag na palapit ng palapit. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Huminto ang mga yabag sa tabi ng kama. Sa ilalim ng kumot. Para bang nararamdaman ko ang tingin ni Bea na nakatuon sa akin. Nag-isip ako ng ilang segundo. Naisip kong mas mabuti pa sigurong ako na ang kusang lumabas para magpaliwanag. Halos kasabay ng paghawi ko ng kumot. Yumuko si Bea. Nagtama ang mga mata namin. Automatiko kong hinayla ang kumot pero pinigilan ako ni Bea. Mahina siyang tumawa. Anong tinataguan mo? Yutal-yutal ako. Kalahating araw na hindi makapagsalita. Nagsisisi akong pumikit. Bilang resulta, biglang uminit ang labi ko. Naghalikan sila ng mapusok. Ngunit sa sandaling ito, biglang itinulak ang pinto ng kwarto. Bea, may oras ka ba? Gusto kitang kausapin ni nanay. Pagkatapos makita ng malinaw ang sitwasyon sa kwarto, natigilan si Nanay Alonzo hindi. Isang segundo lang. Biglang tumalikod si Nanay Alonzo. Mabilis na lumabas ng kwarto ni Bea. At napaka-considerate pang isinara ang pinto para sa kanilang dalawa. Hindi pa ako nakakapag-react. Hindi pa nakakapagpaliwanag ng kahit isang salita. Tulala akong pinanood si Nanay Alonzo na lumabas. Inalis ni Bea ang tingin niya. Yumuko at tiningnan ako na tulala pa rin sa ilalim niya. Tuloy pa ba? Sa wakas, nahimasmasan ako. Hindi kaya iniisip ni Tita Alonzo na gumagawa ako ng masama. Hating gabi na lumitaw sa kwarto niya. Tapos na. Ngayon. Tapos na talaga. Bea Alonzo ay walang magawang natawa. Huwag kang matakot. Gustong-gusto ka ni nanay. Hinihintay pa nga niyang makita ang eksenang ito eh. Narinig ko ito. Lumitaw ang pag-aalinlangan sa mukha ko. Pero hindi pa tayo kasal. Tinaasan ako ng kilay ni Bea. Hindi ba't isang buwan na lang? Engaged na tayo. Nang marinig kong kusa nang binanggit ni Bea ang tungkol sa engagement. Namula ang tenga ko. Alam mo na pala. Tumango si Bea. Pagkauwi ko sa bahay, sinabi na sa akin ni Lolo ang tungkol dito. Sabi ko. Narinig kong si Lolo ang kusang nagsuggest. Daniel, hindi si Lolo. Ako. Natigilan ako. Nagtatakang tumingin kay Bea. Ano? Lumingon si Bea. Malambing ang tingin.
Ako ang kusang nagsuggest kay Lolo. Ako ang gustong magpakasal sa'yo. Siyempre, ito rin ang ikinatuwa ni Lolo. Saka ko lang nalaman. Ikaw pala. Akala ko si Lolo. Yun pala. Ang kusang pagsuggest ni Lolo Alonzo na sa ika-80 kaarawan niya ay sabay na iaanunsyo ang engagement namin ni Bea. Ay ideya pala ni Bea. Pagkatapos maabsorb ang impormasyong ito. Para maiwasan na mahuli ulit ni Nanay Alonzo sa ganitong sitwasyon. Naisip kong mas mabuti pang hindi ako manatili sa kama ni Bea. Mas mabuting tumayo na. Sa sandaling ito, saka ko lang napansin na ang tuwalya ni Bea. Dahil sa kilos kanina, ay nakasabit lang ng alanganin. Hindi ko maiwasang mapahanga sa isip ko. Napakaganda talaga ng katawan ni Bea. Perpektong kurba. Hindi pinalampas ni Bea ang lihim kong pagsulyap. Pero hindi niya ito ibinunyag. Hinahabol ang asawa. Ano?